Ngayon, sa Battle Arena, may dalawang Godzilla na maghaharap. Ang Godzilla mula sa Monsterverse, yung malapit ng lumaban kay Kong, Legendary Godzilla, ay maghaharap laban sa Godzilla mula sa anime, yung nagpalis sa lahat ng tao sa mundo, Godzilla Earth. Sino kaya ang magwawagi dito? Alamin natin. At una sa lahat, gusto kong pag-usapan si Godzilla. Godzilla mula sa Monsterverse. Kailangan ko yatang maging mas tiyak dito. Well, si Godzilla. Si Godzilla ang hari ng mga halimaw. Ang pinakamakapangyarihang titan doon. Pero ang tanong na kailangan nating sagutin ay, gaano nga ba siya kalakas? Una sa lahat, napakalaki niya. Talagang dambuhala. Ang taas niya ay umaabot ng 400 talampakan at may bigat na 90,000 tonelada. Sobrang laki niya na nakaliha siya ng napakalaking tsunami sa simpleng paglabas lang niya mula sa tubig. Sinira rin ni Godzilla ang mga matataas na gusali sa pagtulak kay babaeng Muto at King Ghidorah ng diretso sa mga iyon. At sa totoo lang, nauwi talaga ito sa bigat. Naipatumba ni Godzilla ang mga gusali sa pagtulak sa babaeng Muto at King Ghidorah. At kahit hindi tayo sigurado kung gaano kabigat ang Muto, alam natin na si Ghidorah ay tumitimbang na mahigit 100 at 40,000 tonelada. Mahigit 100,000 tonelada. May napakalakas ding kagat si Godzilla, kaya niyang ihagis ang lalaking Muto sa pamamagitan lang ng pagkagat sa katawan nito. At pagkatapos ay itapon siya. Hinagat din niya ang isa sa mga ulo ni Ghidorah at tuluyang pinunit ito. Makapangyarihan din ang kanyang buntot. Diretsong pinatay niya ang Muto sa isang hampas. Hindi sinasadya, natumba niya ang skyscraper habang ginagawa yon. At ang tungkol kay Godzilla, hindi lang siya malakas. Sobrang lakas niya, pero matibay din. Sobrang tibay niya. Ngayon, marami ang pumupuna kay Godzilla at sa tibay niya dahil doon sa isang pagkakataon na may bumagsak na gusali sa kanya at nahirapan siyang makatayo pagkatapos. Oo, kung tutuusin, hindi talaga yon ang pinakamaganda niyang ipinakita. Pero sa totoo lang, yun lang talaga ang tanging pagkakataon na napagdudahan ng tibay ni Godzilla. Bukod doon, sobrang tibay talaga niya. Nakayanan niya ang sunod-sunod na atake mula sa mga Muto, kay Rodan at kay King Ghidorah. At si King Ghidorah ay kasing lakas lang din ni Godzilla mismo. Sa isang tie-in comic ng pelikula noong 2014 natiis talaga ni Godzilla ang Permian Impact na isang banggaan na pumatay sa lahat ng buhay noong panahong iyon. Nabuhay din si Godzilla matapos ang Castle Bravo nuke na may lakas na 14 na megaton at itong pinakamalaking sumabog na nuke sa kasaysayan ng Amerika. Pagkatapos sa King of the Monsters, nabuhay din si Godzilla matapos tamaan ng nuclear blast diretso sa mukha. At hindi lang siya natinag nito, kundi lalo pa siyang lumakas dahil dito. Nabuhay din siya matapos ang pagsabog ng oxygen destroyer na ginawa para sirain ng lahat ng oxygen at patayin ng lahat ng nasa loob ng 2 milyang radius. At pagkatapos, heto na ang atomic breath ni Godzilla. Napakalakas ng sinag na ito, kaya nitong pahinain at patayin ang babaeng Muto at itulak si King Ghidorah. Napag-usapan na natin kung gaano kalalaki at kabigat ang mga halimaw na yon. Isa rin ito agos ng nuclear na apoy. Kaya maaari mo ipagpalagay na malakas ang inilalabas nitong radyasyon. At syempre, huli, ngunit hindi pa huguli, narito si Burning Godzilla. Kung tawagin, Fire Godzilla. Apoy! Apoy! Diyos ko! Anong dapat gawin? Diyos ko! Sige, nangyayari na! Umupo kayo! Anong gagawin? Ano ang dapat gawin? Diyan lang! At kapag gano'n na siya kalakas, agad niyang tinutunaw ang lahat ng nasa paligid niya. Alam mo ba kung gaano kainit ang kailangan para matunaw agad ang mga bagay? Oo, hindi ko rin alam. Hindi naman talaga ganyan natutunaw ang mga gusali sa totoong buhay. Nag-aapoy na ang hangin sa paligid. Kung kaya ni Godzilla tunawin ang mga bagay ng ganoon kabilis, wala talagang makatotohanan dito. Aba, heto ang balita. Hindi siyentipikong tama ang pelikula tungkol sa 2 dambuhalang halimaw na naglalaban. Pero para lang mabigay ng numero,
Para lang may maisip kang halaga. Sabihin na nating mga 5,000 hanggang 6,000 degree Fahrenheit. Ang araw ay mga 10,000 degree Fahrenheit para lang may ideya ka. Kaya si Godzilla, sobrang init niya. Tapos kaya niya maglabas ng malalakas na nuclear pulses na literal na pinupulbos si Ghidorah. At tinanggap pa niya ang 3 malapitan na gravity blasts habang ginagawa niya yon. Yun ang nagtutulak sa kanya sa buong pelikula. Pero ngayon, wala nang problema. Kaya sinunog niya si Ghidorah, pinabagsak niya si Ghidorah, tapos dumiretso lang siyang tumapak at tumagos sa dibdib ni Ghidorah. Grabe, ang lupit niya. Kaya sobrang malakas talaga si Legendary Godzilla. Pero meron ka ring Earth Godzilla. Ito ay isang anime na bersyon ni Big G, na parang isang Diyos na nilika mismo ng daigdig para paalisin ang sangkatauhan. Pinatay niya ang lahat ng ibang kaiju, pinalaya sa mga tao sa planeta, at sa loob ng susunod na 20,000 taon ay nagsimulang mag-evolve at magbago. Pati na rin ang pagbabago ng daigdig sa proseso. Kaya itong bersyon ni Godzilla ang pinakamalaki na nakita natin kailanman. Tumatimbang siya ng higit sa 100,000 tonelada at may taas na 300 metro, halos 1,000 talampakan ng taas. Sapat ang lakas niya para durugin ang mga bundok habang umaangat siya sa mga iyon at nagdudulot siya ng lindol sa bawat hakbang na ginagawa niya. Matibay siya, mabilis gumaling mula sa karamihan ng atake sa ilang segundo at may kalasag na nakapalibot sa kanya. Isipin mo ito na parang malaking force field na nagpoprotekta sa kanya sa halos lahat. Sobrang lakas ng kalasag, kaya nitong tiisin ang isang sabayang atake na 150 nuclear missiles. Kitang-kita mula sa kalawakan ng mga bunganga ng pagsabog ng ataking yon. Pero ayos lang talaga si Godzilla. Kailangan mo ring bigyang pansin ang lahat ng nuclear na atake at kakayahan ni Godzilla. Pare, ang bersyon na ito ng higante is sobrang dami ng ganoon. Ang atomic breath niya ay kaya ng wasakin ang mga bundok sa isang tama. Ilipon niya ang lungsod na gawa sa nanometal, mas matibay pa kaysa kahit ano sa mundo. Ginamit niya ito para butasin ang higanting Ghidorah sa anime at napakolaps pa ang isang mini black hole. Kaya rin niya magpakawala ng kakaibang atomic breath na nagpapantay ng mga bangin sa likod niya at naitala ito sa parehong antas ng enerhiya ng 30,000 nuclear power plants. Kaya rin niyang tipunin ang enerhiyang ito sa buntot niya na kayang magdulot ng lindol sa malalayang lugar. At si Godzilla ay kayang uminit ng matindi rin. Sobrang init na natutunaw ang mga atake bago pa man siya matamaan. Kaya pareho silang sobrang makapangyarihan. Siguro ang tanong ngayon, sino ang mas makapangyarihan? Sa tingin ko, sapat na ang lakas ni Legendary para makipagsabayan sa Earth at kayanin ito. Si King Ghidorah ay 100 at 30,000 tonelada ang bigat habang si Earth ay mahigit 100,000 tonelada lang. Nakita natin kung ano ang ginawa niya kay Ghidorah, lalo na sa kanyang nag-aapoy na anyo. Ang tanging problema lang ay ang pagkakaiba ng laki. Kahit na sapat ang lakas ni Legendary para lumaban kay Earth, mahirap pa rin makakuha ng kalamangan kapag baywang lang niya ang naabot mo. Literal na doble ang taas ni Earth kumpara kay Legendary. Sa palagay ko, kaya ni Legendary tiisin ang ilang atake ni Earth, lalo na sa burning form niya. Pero ang problema dito, ang pangunahing problema, ay sa tingin ko kayang lampasan ni Earth si Legendary sa tagal ng laban. Yung kalasag niya ay halos imposibleng mapasok o mabasag. Nakatagal yon sa mga atake na mas malakas pa kaysa sa kahit anong nagawa ni Legendary. At ang tanging dahilan kung bakit nakalusot si Haring Ghidorah ay dahil hindi siya kailangang sumunod sa parehong mga batas ng espasyo at oras. Yun lang talaga ang tanging dahilan. Kaya kahit na magkapareho ang Legendary at Earth sa lahat ng ibang aspeto, at sa Fire Godzilla, tiin ko magkahawig sila pero mas lamang pa rin si Earth. Pero sabihin na lang natin na magkahawig sila. At kahit na magkapareho sila, yung kalasag at tibay na yon ay hindi pwedeng baliwalain. Ang Fire Godzilla ay tumatagal lang ang sandali.
Kaya sigurong hintayin na ni Godzilla Earth na matapos ito sa katalunin siya pagbalik niya sa dati. Idagdag mo rin ang laki at mas malalakas na atake ni Godzilla Earth. At saka, yung katotohanang natalo at nakalaban na niya ang mas malalakas na kaiju kaysa sa mga nakalaban ni Legendary. Sa tingin ko, malinaw naman dito. Hindi basta-basta si Burning Godzilla. Pero si Godzilla Earth ay parang nasa sarili niyang antas talaga. Oo, kailangan ko itong ibigay kay Godzilla Earth. Panalo si Earth Godzilla. Ano sa tingin nyo? Gusto kong marinig opinyon nyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung sino ang mananalo sa laban na to. Gaano kayo ka-excited sa Godzilla vs. Kong? Mag-comment sa ibaba, i-like ang video, mag-subscribe, i-on ang notifications, sumali sa Danko Army, at magkita tayo sa susunod.